Magandang araw po sa inyong lahat. Mga ka-confess, ngayon ay ibabahagi ko ang isang kwentong tatalakay sa mga sikretong nakatago sa likod ng marangyang pamumuhay at kung paano ang katotohanan ay pilit na lumalabas sa pinaka-inaasahang pagkakataon. Paalala po mga ka-confess, ang kwentong inyong mapapakinggan ay katang-isip lamang at nilikha para sa layunin ng libangan at pagbibigay aral. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Babala po mga ka-confess, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang hindi angkop para sa mga bata. Gabay ng magulang ang mahigpit na kinakailangan. At ngayon, simulan na natin ang ating kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Rogel. Bilang personal na driver ng pamilya nina Isabel at Mark, ramdam ko ang bigat ng bawat biyahe sa loob ng kanilang mamahaling sasakyan. Si Isabel, isang matagumpay na negosyante, ay madalas kong ihatid sa mga sikretong lugar sa Makati, habang si Mark naman, na isang respetadong doktor, ay may sariling mundo ng mga lihim. Hindi ko akalain na sa likod ng kanilang magagarang damit at matatamis na ngiti sa harap ng mga bisita ay may nagtatagong baho na unti-unti ko nang nalalasahan. Bilang driver, ako ang saksi sa bawat bulong, bawat palit ng tawag sa telepono at bawat hindi mapakaling sulyap nila sa salamin. Madalas kong marinig ang mga pagtatalo ni na Isabel at Mark sa loob ng kotse habang hinihintay ko sila sa labas ng mga hotel. Akala nila ay nakatutok lang ako sa kalsada at sa pagpapatakbo ng sasakyan, ngunit ang totoo, naririnig ko ang lahat ng kanilang mga hinaing at sumpaan. Minsan, nakikita ko si Isabel na nakikipagkita kay Attorney Simon sa isang liblib na cafe at ang kanilang pag-uusap ay malayo sa usaping legal. Ramdam ko ang tensyon sa bawat paghinto ng sasakyan, lalo na kapag nagkakatitigan kami ni Mark sa rearview mirror na tila may nais siyang itago na alam kong kailangan nang ilabas. Ang kanilang anak na si Ethan, na 15 taong gulang, ay tila nakakaramdam din ng kakaibang hangin sa loob ng kanilang tahanan sa isang eksklusibong subdivision. Minsan, sa aming paghatid sa paaralan, tinatanong ako ni Ethan kung bakit laging malungkot ang kanyang ina at bakit madalas wala ang kanyang ama sa tuwing kailangan niya ito. Hindi ko alam kung paano sasagutin ng bata dahil ayaw kong maging bahagi ng pagsira sa kanyang imahe tungkol sa kanyang mga magulang. Pinipili ko na lamang na tumahimik, kahit na ang mga sikretong ito ay parang tinik na unti-unting bumabaon sa aking dibdib sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, matapos ang isang magarbong party, nakita ko si Isabel na nakikipag-usap ng mahinahon kay Attorney Simon sa loob ng garahe habang akala nila ay tulog na ang lahat. Ang kanilang mga tinig ay mahina, ngunit punong-puno ng tensyon. At ang usapin ay tungkol sa mga dokumentong iligal na nagdadala ng malaking pera sa kanilang negosyo. Narinig ko ang pangalan ni Mark na binabanggit bilang bahagi ng isang komplikadong plano na magpapabagsak sa kanilang katayuan. Gusto kong sumabat, gusto kong sabihin na nakikinig ako, ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil alam ko ang panganib na dala ng pagiging isang simpleng driver na nakakaalam ng masyadong maraming bagay. Habang naglilinis ako ng sasakyan kinabukasan, napansin ko ang isang folder na naiwan sa ilalim ng upuan, puno ng mga ebidensya ng transaksyong hindi kapani-paniwala. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang mga resibo, kontrata at mga litrato na nagpapatunay sa mga ilegal na gawain na ginagawa nila sa loob ng maraming taon. Ang mga pangalan ni na Ariel, ang kanilang chef, at Riza, ang guro ni Ethan, ay nabanggit din bilang mga kasabwat sa mga operasyong ito. Hindi ko mapigilan ang aking kaba dahil alam kong sa oras na malaman nilang hawak ko ang mga ito, siguradong ako ang unang mananagot sa kanilang mga pagkakamali. Ang buhay ng isang driver ay parang isang anino, kasama ng mga amo sa lahat ng lakad, ngunit hindi kailanman nakikita bilang tao. Nararamdaman ko ang paghamak nila sa tuwing hindi ko agad nabubuksan ang pinto o kapag medyo nahuhuli ako sa paghinto sa harap ng kanilang destinasyon.
Si Beth, ang kanilang kasambahay, ay palaging nagbabala sa akin na manahimik at gawin lang ang aking trabaho kung gusto ko pang magtagal sa pamilyang ito. Ngunit paano ako mananahimik kung ang mga sikretong hawak ko ay unti-unting sumisira sa moralidad ng mga taong pinagsisilbihan ko at sa buhay ng batang si Ethan? Sa bawat biyahe patungo sa mga opisina, naririnig ko ang mga planong iligal na nagpapayaman sa kanila, habang ang kanilang mga empleyado ay tila mga biktima rin ng kanilang kasakiman. Si Ariel ang tagaluto na tila may alam din sa mga transaksyong ito, habang si Risa naman ang tagatago ng mga dokumento sa ilalim ng kanyang mga libro sa paaralan. Lahat sila ay bahagi ng isang malaking telon ng kasinungalingan na pilit na itinatayo sa ibabaw ng maruming pundasyon. Ako bilang si Rogel ay tila isang manonood na nasa loob ng eksena, pinapanood ang bawat pagkamot nila sa kanilang mga sariling mga lihim na pilit nilang itinatago sa publiko. Natatakot akong mawalan ng trabaho, ngunit mas natatakot ako sa posibilidad na ang mga maling gawaing ito ay magdulot ng mas malaking pinsala sa hinaharap. Ang bawat gabi ay puno ng mga katanungan, at ang bawat umaga ay simula ng bagong pagpapanggap sa harap ng mga taong itinuturing kong amo. Alam ko na darating ang panahon na kailangang pumili, ang manahimik at maging kasabwat sa kanilang krimen, o ang magsalita at harapin ang katotohanan na posibleng magpabagsak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa ngayon, itatago ko muna ang mga ebidensya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilantad ang lahat ng kanilang mga madidilim na lihim sa tamang panahon. Isang umaga, pagkagising ko ay nagulat ako nang makita ang mga pulis na nakapaligid sa aming maliit na bahay, hinahanap ang mga nawawalang dokumento na sinasabing ninakaw ko raw. Naparatangan akong magnanakaw ng mga mahahalagang papeles ng kumpanya ni Isabel, isang akusasyong gawa-gawa lamang para ilihis ang atensyon ng batas sa kanilang mga iligal na gawain. Ramdam ko ang puot at pangungutya sa mga mata ni na Mark at Isabel nang dumating sila sa presinto upang ituro ako bilang salarin sa kanilang mga problema. Sa puntong iyon, alam ko na hindi na ako pwedeng manahimik pa dahil ang aking dangal ang nakataya sa kanilang mga maling paratang. Si Paulo, ang pulis na humahawak ng kaso, ay kakilala ni Mark at kitang-kita ang pagkiling nito sa aking mga amo kahit wala pa akong ginagawang masama. Sinubukan nilang takutin ako sa loob ng interrogation room. Pinipilit na aminin ang krimen na hindi ko naman ginawa sa pamamagitan ng pananakot. Ngunit hindi ako nagpatinag dahil alam kong nasa akin ang katotohanan, ang mga ebidensyang matagal ko nang itinago sa isang ligtas na lugar. Sa bawat pagtatanong ni Paulo, tinitingnan ko siya ng diretso sa mata. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilabas ang mga dokumentong magpapatunay sa kanilang mga kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Ethan na nagtatago sa gilid, nakikinig sa mga sumbat ng kanyang mga magulang laban sa akin, at nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Si Risa, ang guro niya, ay pilit siyang inilalayo sa eksena, tila natatakot na baka may malaman ng bata sa mga ginagawa nilang kasinungalingan sa pamilya. Ramdam ko ang pagmamahal ko sa bata bilang isang ama na nag-aalala sa kanyang kinabukasan. At ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kailangan kong ilabas ang totoo, hindi para sa sarili kong kapakanan, kundi para na rin kay Ethan na biktima ng kanilang kasamaan. Napagpasyahan kong ilabas na ang lahat ng ebidensya sa harap ng lahat, kahit na alam kong malalagay ako sa panganib dahil sa impluwensya ni na Isabel at Mark. Sinabi ko sa kanila na hindi ako ang magnanakaw, bagkus ay hawak ko ang mga dokumentong nagpapatunay sa kanilang mga iligal na transaksyon at pagtataksil. Nagbago ang timpla ng mukha ni na Isabel at Mark. Mula sa pagiging mapagmataas ay napalitan ito ng matinding takot at pangamba. Maging si Tony Simon ay tila hindi makapagsalita. Ang kanyang dating matapang na tindig ay unti-unting nanghina sa harap ng aking mga ibinunyag na impormasyon tungkol sa kanila. Ang bawat detalye ng kanilang mga sikretong negosyo at personal na pagtataksil ay isa-isang lumabas sa publiko, nagdudulot ng malaking iskandalo sa kanilang mga negosyo at pangalan.
Si Ariel ang chef ay hindi na makatingin ng diretso sa akin habang ang mga kasinungalingan nila ay unti-unting nabubuwag. Si Beth, ang kasambahay, ay napaiyak na lamang sa gilid, na pagtatanto na ang kanilang pananahimik ay naging bahagi rin ng pagbagsak ng pamilyang kanilang pinagsilbihan. Lahat ng aking mga pinagdaanan bilang isang driver na walang boses ay nagbunga sa sandaling iyon ng paglalantad sa katotohanan na matagal nang nakabaon. Si Paulo, ang pulis na akala ko ay kakampi nila, ay napatigil sa kanyang pagtatanong nang makita ang mga ebidensyang hawak ko na nagdidiin sa kanila. Hindi niya inaasahan na isang hamak na driver lang ang magiging mitya ng pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya sa harap ng batas. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng hangin at ang mabibigat na paghinga ng bawat isa ang maririnig sa loob. Ang katotohanan, na madalas ay masakit, ay pilit na lumalabas at nagdadala ng hustisya sa gitna ng mga maling akusasyon at pagtatakip sa mga kasalanan. Ramdam ko ang paghinga ng kaluwagan habang unti-unting naglalaho ang takot na matagal kong kinalinga sa aking puso sa bawat biyahe. Ang mga taong dating nagmamaliit sa akin ay siya na ngayong humaharap sa parusa ng kanilang sariling mga maling desisyon sa buhay. Si Ethan ay tila nakahanap ng liwanag sa lahat ng kaguluhang ito, bagamat masakit na malamang ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Ito ang bunga ng aking pagsasakripisyo, ang paglalantad sa katotohanang pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang pera at impluwensya sa lipunan. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit alam ko na sa paglalabas ko ng katotohanan, nagbigay ako ng pagkakataon para sa hustisya na mananaig. Ang pamilyang dating kinatatakutan ng marami ay unti-unti nang bumabagsak, at ang bawat isa sa kanila ay kailangang humarap sa consequences ng kanilang mga gawa. Bilang si Rogel, ang driver, napatunayan ko na ang pagiging tapat at matapang ay hindi nasusukat sa posisyon o yaman. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang manindigan para sa kung ano ang tama, kahit na ang buong mundo ay tila pilit na humaharang sa iyong daan. Ang pagbagsak ng pamilya nina Isabel at Mark ay nagdulot ng matinding pagbabago sa kanilang lahat, lalo na sa kanilang mga pananaw sa buhay. Pagkatapos ng mga iskandalo at mga kasong kinaharap, napilitan silang magbenta ng kanilang mga ari-arian upang bayaran ang mga pinsalang idinulot ng kanilang mga iligal na gawain. Si Isabel, na dati ay laging nakataas ang noo, ay natutong yumuko at humingi ng tawad sa mga taong kanyang naagrabyado sa negosyo. Si Mark naman ay nagsimulang maglingkod sa mga mahihirap na komunidad bilang pagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa kanyang mga pasyente. Naging mahirap ang proseso ng pagbabago, ngunit nakikita ko ang pag-unlad sa kanilang mga karakter sa bawat pagkakataong nagkakausap kaming muli. Minsan, nakita ko si Isabel na nakikipagkwentuhan kay Beth, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang dalawang taong naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng nakaraan. Si Ariel at Riza ay nagsikap din na magbagong buhay, nagtatrabaho sa mga maliliit na negosyo at paaralan, pilit na kumakawala sa anino ng kanilang naging mga pagkakamali. Ang mga lihim na dati ay naghihiwalay sa kanila ay naging mitya ng kanilang pagkakaisa sa pagharap sa bagong kabanata ng kanilang mga buhay. Si Ethan, sa kabila ng lahat ng nangyari, ay lumaking matatag at puno ng pag-unawa sa kabila ng pagkakamali ng kanyang mga magulang. Naging inspirasyon ko siya sa aking pagpapatawad dahil kahit na nasaktan siya, pinili pa rin niyang magmahal at maging maayos ang pakikitungo sa kanyang pamilya. Madalas kaming nagkikita at nagkukwentuhan, at sa bawat pag-uusap, nararamdaman ko ang paghilom ng mga sugat na dulot ng nakaraan. Ang pamilyang dati ay wasak, ay unti-unti nang nabubuo muli, hindi na dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal at pagtanggap sa katotohanan. Ako naman, si Rogel, ay natutong magpatawad at magpatuloy sa aking sariling buhay, kahit na hindi na ako nagtatrabaho para sa kanila. Nakahanap ako ng bagong trabaho bilang chuper ng pampublikong sasakyan, kung saan mas payapa at mas totoo ang mga taong aking nakakasalamuha sa araw-araw.
Ang mga aral na natutunan ko bilang driver ng pamilyang iyon ay aking dala-dala. Nagpapaalala sa akin na ang bawat tao ay may lihim, ngunit hindi lahat ay dapat manatiling tago. Ang katotohanan ay may kapangyarihan na magpalaya kahit na ito ay masakit sa simula, dahil ito ang pundasyon ng tunay na kaligayahan. Minsan, binibisita nila ako sa aking bagong trabaho at nagkakaroon kami ng maikling kumustahan na puno ng respeto at pasasalamat sa isa't isa. Ang pagbabagong buhay na aking nasaksihan sa kanila ay ang pinakamalaking gantimpala na natanggap ko sa kabila ng lahat ng hirap. Hindi na kami magkakaaway, bagkus ay naging aral sa amin ang lahat ng nangyari upang mas maging maingat sa susunod naming mga hakbang. Ang bawat pagkakamali ay naging daan para sa amin na matutunan ang halaga ng pagiging totoo sa sarili at sa kapwa sa mundong ito. Marami ang nagtatanong kung bakit ko sila pinatawad, ngunit ang sagot ay simple. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Sa pagpapatawad, pinalaya ko ang aking sarili sa galit at pait na matagal kong kinalinga sa loob ng aking puso. Ngayon, mas payapa na ang aking isipan at mas masaya ang aking buhay sa piling ng aking sariling pamilya na patuloy na sumusuporta sa akin. Ang kwento ni na Isabel at Mark ay isang paalala na kahit gaano man kalalim ang lihim, laging may liwanag na naghihintay para sa mga gustong magbago. Sa huli, ang pagiging driver ay hindi lamang pagdadala ng sasakyan mula sa isang punto patungo sa iba, kundi pagdadala ng mga karanasan at aral. Natutunan ko na sa bawat biyahe, ang pinakamahalagang destinasyon ay ang pagiging tapat sa sarili at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Ang pamilyang ito ay naging bahagi na ng aking buhay at kahit na nagtapos na ang aming ugnayan bilang amo at driver, ang kanilang mga aral ay mananatili habang buhay. Umaasa ako na sa kanilang pagbabago, makahanap sila ng tunay na kaligayahan na hindi nabibili ng kahit anong halaga sa mundo. At yan ang kwento ni Rogel. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess,